ako dito ngayong kalahati kasi hindi ko inubos kasi hindi ako makakatulog. Hindi pa rin ako na 2:30 tapos ang babaw ng tulog. Ang sama ng hit sa akin ng caffeine. Hindi talaga ako pwede mag-caffeine. Editing kami ni Dre ngayon ng yung podcast natin yesterday. Yeah. Ito yung author, yung mga anak niya author. Nakakatuwa yung storya niya. Bakit? Ano siya, from the Philippines, nag-Singapore siya, tapos nag-Canada siya. Tapos ngayon meron siyang kidpreneur na sinimulan. Yung mini-mentor niya yung mga kids para mag-start ng sarili nilang business. So sabi niya, it's not really for them to become businessmen and women. Para matuto sila ng soft skills like, kasi you have to present your idea. Yeah. You have to have that confidence. So, parang they don't have to end up as businessmen. Pero, yun nga yung malaman nila, matutunan nila paano. Anong age yung pa-workshop? Well, actually, hindi ko natanong yung age ng workshop. Pero may mga 9 years old. Ay, bata pa. May mga... Yun ang wala sa atin. Oo nga eh. Sabi ko nga, pwede tayo magkaroon ng kids content. Baka pwede natin Para tingnan yung mga... ma-shape na agad sila kung anong gusto nila in the future. O yung mga nanalo na kidpreneur, meron mga nag-isip ng, yung isa nag-isip siya ng stuffed toy, na lalagyan niya ng mga heating pad, yung pang-anxiety ng kids. Nakikita ko yan sa Instagram. Meron ng mga stuffed toy na ganun, tapos may ilaw din. Pero mostly nakikita ko for dogs naman. Kapag meron silang separation anxiety sa owner nila pag-aalis. O, diba? Buti pa yung dogs na una pa ata yung concept for dogs. Siyempre, ito si Dog Mommy. Yeah. Pero yun pakita ko sa'yo yung nakikita. niya. Baka pwedeng ato kay Emma, Jeff. Kasi ito yung books na ginawa ng kids ni Jem. He has 2 kids. Itong si Kayon. Ano lang to ngayon? Parang 7 yata. 7 years old. 2 years old to na nag-move sa Canada. Ito naman si Faith. I think she's already, I could be mistaken, nandun sa podcast kung 14 ba? But she wrote 2 books. And it's about bullying. Kasi nabully siya. But ang binasa ko na yung isa, hindi siya yung parang simpleng plot lang na story. May mga twist and turn siya eh. Kaya interesting for kids. Yung hindi siya yung parang very simple. Wow. Pwede yan kay Emma. Saan pwedeng i-avail daw yan ate? Online. Online Oo. sila. Tanong natin kung saan. Baka Pero nasa Indigo na online? yan. Wow. Sa Indigo na. Why not? Oh my gosh, kailangan natin ng Malay mo. Filipino authors. Yeah. Cheers, wala nang milk tea. Tubig na lang tayo, guys. Tubig lang nang makatulog. What you say? So I took the chance na I should maybe try. Ay, Dre, speaking of microphone, meron akong Happy Friday, meron akong bad news. Kuya. Ayaw natin ng bad news. Pero sige, ano yun? Pero hindi naman sobrang bad news. Nakita mo tong... Oh, shit. so, nakita na namin yung tong sinot na. Latina daw yan. Yeah, very Latina. Ang ganda ng shot. Kaya lang, Ilaw, syempre. ang ganda ng lighting, ang ganda ng video. Iba talaga kapag professional yung cameraman natin. Nag-iiba yung anyo natin sa camera. Napagkakamalan tayong ibang lahi. Kaso, hindi naka-on yung mic. Hindi naka-on? Hindi. Oh no! Oh no! Seryoso kuya? Oo, ini-edit ko, walang audio. Hala, so paano gagawin? I-reshoot? So, pwede nating i-reshoot kung okay lang sa'yo. Dala mo ba yun? Andito pa. Pero ang i-reshoot lang natin, ang i-reshoot lang natin is yung intro at saka yung outro. Yung gitna, i-voice over mo na lang kasi timpla lang naman yun eh, yung sa gitna. Kasi ni-reshoot natin yung diba? Yung pangalawang timpla. Sige. So, ang gagawin lang natin is yung intro dun sa control room. Iba lang yung damit? Okay lang. 2 days for a short reel.
So yung intro lang at saka yung taste test. Taste test. Oh, sige. Yun lang. Okay. Masarap ba, kuya? Oh, masarap. Oh, yeah. Jackie's Creative Cakes. Parang bihira Ube. lang magkaroon ng ube mix dito. Ngayon nga lang din ako nakakita ng ube, Powdered ube. hot chocolate na ube. Tsaka first time ko lang matikman. Parang ang kilala kasi dito, di ba, taro? Milk tea. Yeah. Pero wala silang mga powdered mix na sinoserve sa restaurant. Twice naming shoot kasi ganun kasarap. Ganun, grabe talaga. Ate Jackie, the best. Tinan mo, na pangalawang shoot pa. Hindi siya nakakasawa. Oh. Nobody's perfect. Yeah. Hindi, kasi nag-shoot tayo back to back. Akala natin naka-on pa lahat. Kaya sa mga videographers, Videographer. bring a headphones, ha? Pag nag-shoot kayo. Yeah. Sa mga nawawala! Ala, kuya, ano dito? Ay, sa kabila. Ano ba kamera? Ayan, yun, sa mga gusto na, privacy. Nakikita ang magulong desk. Malinis ang desk pero magulo sa ilalim. Parang may storage sa baba. Yay! Wow. Hindi pa nagagalaw. Bagong-bago. Ngayon, ang tanong, saan siya galing at gaano katagal na siyang nandyan? Yan ang mystery. Bago natin kainin, baka mamaya matagal na siyang nandun. May tatanong ka kay Philbert? Meron din akong tatanong kay Philbert. Sige, mag-mic tayong dalawa. Kay Philbert, meron akong tanong. Merong box ng donut sa office. Sa'yo ba galing yan? Sa guest ni Kyle. Oh. Kailan nagpunta yung guest ni Kyle? 2 months ago. Fresh na. Hindi kagabi. Kagabi. Oh, so pwede kainin. Nailimutan. Ay, nalimutan? Kinain nyo? Hindi pa, yun nga yung tanong kung pwede. Siyempre mag-iingat Hindi, pwede. Pwede, para daw sa inyo yan. Oh, yes, okay. Yan yung tanong ko. Kala ko naman kung ano importante ng tanong mo, pinauna pa talaga kita. O sige. Yung sa health natin, nasisimulan natin segment. Pwede daw yung first shoot, March 11, Tuesday, 1:30 p.m. Ay, sorry, 12:30 p.m. How is your calendar for that? Ano yan, sa labas o sa loob? Kasi sa loob ng clinic, ito yung series na magtuturo ng mga natural methods for pain relief. So, basta... Tinitingnan ko yung calendar natin. Basta matatapos bago matapos ang school. Okay March lang. break. Saang area? Ay, okay pala, March break. Okay. Sa Wala nang excuse, no? I guess, yeah. Sa Danforth. Si Jeff daw eh. Pero meron akong trip. Ito yung first natin na gagawin sa kanya. Okay. I'm thinking, ikaw, or it doesn't have to be you. Kasi gusto ko muna siyang gawan ng sistema. Yung parang, pagdating dun sa first shoot, hindi pa natin alam kung ano magiging sistema. Kakapain pa natin. Hindi, pwedeng yung- ako. Pwede nga. Diba? Tapos Kapain pwedeng, pa natin yung lugar. pwede magpahilot na rin. Naku, punong-puno ang schedule nitong doktor na to. Kailangan mo magpa... Okay? Yun nga. Tinatanong ko sa kanya yesterday, kailan siya pwede mag-shoot. So ano daw? March 11, 12:30 p.m. Mag-confirm Lagay na na natin sa calendar. Okay. Ayan. Tapos magkasama rin tayo ng Monday Oo. sa Ano to? Tamad, hindi pa pinasa. Okay. Ay, baka Pilipino. Excuse-moi. So, Oh, okay. Yeah. marami nga nagsabi na parang Kasi 'di ba March break, Wednesday, Thursday, Friday, anong mga natin sa calendar? Yung Ikaw, mga- Jeff, Wednesday, wala. Okay. Wednesday, okay. Kasi kung wala, inaano ko lang. Monday, tas Tuesday, tas Kala ko yan ng 13. Wednesday. Wednesday. So far, Thursday. yung Thursday, Friday, medyo light lang.
Walang ano, no? Walang OPM sa ano, live stream, wala. Okay. Kung pwede ako mag-work from home sa Wednesday. Okay. Wednesday and Thursday, bale. May therapy ako ng 11. So I'll- just in case, kung sakali Then- pwedeng, ano ako, mag-Tokyo ako ng 11. Look, hindi siya. Kapal naman. Sama. Sama naman. Sarap. Tokyo dyan sa ano, Ajax. Tower. So I'll have a flight, no? Sa Paris, sa 11 and then 12. Paris, Okay. Ontario. Sa ito may papakita ako. Ba't ka natatawa, kuya? Yan. Puta. Kaya nga, umaya na. Kalokohan daw yung dalawang to. Pakinggan ko muna tong kinat mo. Di ba? From here. Lasong, Oh, sige. malasong syndrome din kayo. Second day naman. Okay. Oh, yeah, yeah. Si ano? Kuya! River Maya tumatawag. 214. Ewan ko, 214 eh. Oh. Lift your... Am I real? Ay, mali pala. I didn't know those things until one day I attended a job search workshop. And that's when things started to open up. Matatapos na ang Biyernes. Nakaraos. Kasama natin dito si Anjo. Actually- si Kyle. Kyle. Oh, si Anjo muna nakamay ka. So, kakasimula ka pa lang ng Biyernes kasi nga, Wala pa tanong, nagsasalita na eh. Hindi mo. Da. ang number 10, keyboards. Keys. So, Ano ba, Jo, ang weakness mo sa banda? weakness ko, singer. Pag yung mga, dati pag mga nanonood ako. Pag, alam mo yung, sino ba yung mga napanood natin? Hindi, iba kasi yung pag yung stage presence. Pag yung talagang may stage presence yung mga singer, yung talagang nakikiano sila sa crowd. Parang alam nila, tinitignan ka nila, na gano'n. Oh, ang in ka. So yun, kailangan sa sa mga banda, stage presence. Hindi ito may paparig. Kasi pag yung mga banda, bibigyan ng set, di ba? Parang ang tendency, isisingit nila lahat ng kanta nila sa set. Di ba? Parang hindi masyadong effective yun. Para sa akin in my opinion. Ang feeling ko kahit mag-alis ka ng kanta doon, basta may isang time na relax lang kayo pero makikiconnect kayo sa crowd. Hindi yung isisingit nyo, binigyan kayo ng 30 minutes. Oh, lagyan natin ng 6 na kanta. Kasi kaya. Opinion ko lang. Yan ang tanong. Ano ba yung depende sa request. Pinaka-stressful sa akin? Like in terms of sa pag-mimix sa tunog? Yung live talaga. Ito na yung show. Boom. Yung setup. yung setup. And then, ang pinaka-stressful pag pag yung daming feedback. Lalo na sa main singer, yun, nakaka-irita yun. Paano mo... Ano ba nangyari last time? Hindi ko maalala. feedback, di ba? Paano mo itatry na ma-solve yun o mag-improve? Iko-consult ko sa'yo. Hindi ko alam. Ano ba last time? Ano ba? Dahil naka-in-ear? Hindi. Ano ba? Ano bang... Well, in-ear o hindi. Oo nga eh. Ah. Ay, may ginawa pala ako dito kuya. So, nag-practice kasi sila dito last time. Well, kami din. Yung basag, tinry ko lang ikabit. Hindi naman siya basag na, for some reason. Hindi ko alam kung bakit siya basag dati, tapos ngayon hindi na.
Si Ranzel, hindi niya marinig yung sarili niya. So, dinalawa ko yung wedge niya. So, nilagay ko yan, dalawang ganyan sa tabi. Pinatunog ko. Parehas lang, wala namang basag. Parehas yung, gumagana naman siya. Hindi, minsan pag trouble. Pero nung pinlay ko nga, kung ano yung lumalabas dito, same lang din. Wala naman ako quality, same lang quality. Pwede natin try. Pwede natin, baka ano lang yan, ewan ko, paano ba nangyari yun? Kaya yun, nilagay ko ulit. So, nilagyan ko ng dalawa yung si Ranzel na vocalist kasi hindi niya naririnig minsan. Tapos nagpi-feedback na, ganun. Hindi ko alam kung makakatulong. Pero ano lang siya, one channel lang siya. In-ear monitor ba o gagamitin na lang nila yung in-house ng mga wedges? Wedges muna, mahal ang in-ear. Para magkaroon kayo ng tamang setup ng in-ear. Ano yun? Mahal. Kasi ang gusto mo, may ibang mix. Ikaw, may ibang mix yung kabanda mo, may ibang mix. And yung ganong independent na mga mix na ganon, magkano yun? Diba? Versus, kung meron naman yung venue na mga matitinong wedge, diba? Or, you know, yung balance nyo sa stage, yun ang mas importante. Huwag muna ganun kalakas kasi yun ang, problema. Pag bingi na kayo, mahirap na yun. Ano ba yung mga nagiging issue dito? Pag hindi balance yung mga amplifier sa stage, at saka yung level, yun ang unang importante. Ano ba may expect nila mamaya sa bandang Sofia? Well, comeback nila kuya. After over a year. Lagpas 1 year sila nawala eh. So, sana nag-practice sila para maganda yung show. Yun.